Bakit kaya kahit pagod na pagod ka na hindi ka pa rin makatulog? Baka may ginagawa kang mali gabi-gabi. At hindi mo pa alam. 10:00 na ng gabi, nakahiga ka na pero ang utak mo gising na gising. Parang habang mas pinipilit mong matulog, lalo ka lang nagiging alerto. Pamilyar ba yan sa iyo? Kung ikaw ay isang senior na hirap na matulog tuwing gabi, hindi ka nag-iisa. Maraming matatanda ang nakakaranas ng ganito pero ang magandang balita, may mga gawain na pwedeng makatulong para gumanda ang tulog mo kahit walang iniinom na gamot. Alam mo ba na habang tayo'y tumatanda, nagbabago rin ang ating body clock? Madalas mas maaga tayong inaantok at mas maaga ring nagigising. Minsan, kahit wala pang liwanag sa labas. Pero ang problema, hindi lang ito tungkol sa oras. May mga seniors na nagigising ng ilang ulit sa gabi. May mga madaling magising kahit konting ingay lang. At may iba namang hindi talaga makatulog ng mahimbing. At kung kulang ang tulog, ramdam agad sa katawan. Masakit ang kasukasuan, mabigat ang ulo, mainitin ang ulo at parang wala kang gana buong araw. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga simpleng gawain na pwedeng gawin ng kahit sinong senior para makatulog ng mas mahimbing. Hindi mo kailangan ng mamahaling produkto. Hindi mo rin kailangan uminom ng sleeping pills na may side effects. Ang kailangan mo lang, kaunting disiplina at tamang kaalaman. Unang gawain, magkaroon ng consistent na oras ng pagtulog at paggising. Maraming matatanda ang nagsasabi, matanda na ako, natural na ito. Pero ang totoo, kaya pa rin nating ayusin ang tulog natin. Ang katawan natin ay may natural na orasan. Tinatawag itong circadian rhythm. Kapag nasanay ang katawan mo na natutulog tuwing 9:00 ng gabi at nagigising ng 5:00 ng umaga, mag-a-adjust ito at kusang magiging mas madali ang pagidlip. Pwede mong simulan ito sa simpleng paraan. Piliin mo kung anong oras mo gustong matulog. Sabihin nating 9:00 ng gabi. Bago dumating ang oras na ito, siguraduhin mong nakaayos na ang lahat, nakaligo na, nakapahinga na, at wala nang ginagawang matinding gawain. Gawin mo ito araw-araw kahit weekend. Kapag consistent ka, unti-unti, kusa ka nang aantukin sa tamang oras. Ikalawang gawain, iwasan ang gadgets at maliwanag na ilaw bago matulog. Napansin mo ba kung paano nakakaaliw manood ng Facebook Reels o YouTube Shorts bago matulog? Pero habang ginagawa mo ito, lalong gising ang utak mo. Ang liwanag mula sa cellphone, TV o tablet ay nagpapadala ng maling signal sa utak. Iniisip nito na umaga pa. Kaya kahit antok ka na sana, biglang nawawala dahil sa ilaw ng screen. Subukan mo ito. 1 oras bago ang target mong oras ng tulog, patayin mo na ang TV. I-off ang cellphone. Iwasan mong tignan ang screen. Pwede kang magbasa ng libro, makinig ng instrumental na music, o makipag-usap sa kasama mo sa bahay. Sa ganitong paraan, mabibigyan mo ng signal ang katawan mo na panahon na ng pahinga. Ikatlong gawain, gumamit ng wind down routine. Parang bata lang din tayo. Kailangan nating ihanda ang sarili sa pagtulog. Subukan mong gumawa ng ritual gabi-gabi. Halimbawa, maligo ng maligamgam na tubig, magsuot ng komportabling damit, maglagay ng essential oil gaya ng lavender, at humiga sa kama habang nagdarasal o nagme-meditate. May isang lola sa Cavite na nakausap ko. Tuwing 8:00 ng gabi, sinisindihan niya ang isang maliit na kandila sa tabi ng altar niya. Nagdadasal siya ng rosaryo, tapos nakikinig siya sa instrumental music. Ilang linggo niya itong ginawa at sabi niya sa akin, "Anak, parang milagro. Hindi na ako nagigising ng 2:00 para magbabad sa banyo. Mas himbing ang tulog ko ngayon." Hindi niya ginamitan ng gamot. Gawain lang, paulit-ulit na routine na sinanay ang katawan. Ang katawan natin ay parang halaman. Kailangan ng tamang rhythm, tamang atmosphere, at tamang pag-aalaga. Kapag gabi ay stress, cellphone, at sobrang gulo ang paligid, paano ka makakatulog ng tahimik? At bago tayo lumipat sa susunod na bahagi, itanong mo muna sa sarili mo, may routine ka ba tuwing gabi?
O baka naman sabog pa ang tulog mo dahil sa cellphone, TV o walang tamang schedule. Kung gusto mong ayusin ang tulog mo, ngayon ang pinakamagandang panahon para simulan. Dahil tandaan, ang magandang tulog ay hindi lamang para sa ganda ng kutis. Ito ay para sa tibay ng puso, linaw ng isip at lakas ng katawan. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo ang salitang kaya ko sa baba. Minsan hindi lang problema sa katawan ang dahilan kung bakit hirap tayong matulog. Ang totoo, ang utak natin ang sobrang aktibo. Kahit gabi na. Iniisip natin ang bayarin, ang kalagayan ng anak, ang mga sakit sa katawan, at minsan pati ang nakaraan. Kaya kahit tahimik ang gabi, maingay pa rin ang loob. Kaya ngayon pag-uusapan natin ang ilang simpleng gawain na hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa isipan. Dahil kung payapa ang loob, mas madaling makatulog ang katawan. Ika-4 na gawain, i-practice ang mind dumping bago matulog. Ano ang ibig sabihin nito? Bago ka mahiga, kumuha ka ng papel at ballpen. Isulat mo lahat ng nasa isip mo. Lahat ng iniisip mong gawin bukas, lahat ng alalahanin, kahit yung maliliit lang, ilista mo. Hindi mo kailangan sulatan ng maayos. Basta mailabas mo lang sa papel. May isang lolo na dating teacher ang nagsabi, tuwing sinusulat ko yung mga iniisip ko bago matulog, parang nababawasan ang bigat sa dibdib. Subukan mo rin. Kasi kapag hindi mo nilalabas ang iniisip mo, umiikot lang ito sa utak mo buong gabi. Pero kapag naisulat mo na, parang sinasabi mo sa sarili mo, sige, bukas na lang kita iisipin. Ika-5 gawain. Uminom ng maligamgam na tubig o calming tea. Hindi kailangan ng mamahaling tsaa. Sa probinsya, maraming lola ang umiinom ng tsaa mula sa dahon ng tanglad, pandan o ginger. Nakakakalma ito sa tiyan at pinapalambot ang pakiramdam bago matulog. Pero tandaan, huwag masyadong madami ang iinumin bago matulog para hindi ka ihi sa madaling araw. Isang maliit na tasa lang, mga 30 minutes bago humiga. Subok na ng maraming seniors ito, lalo na kung may kasamang pag-upo sa tahimik na lugar at paghinga ng malalim habang umiinom. Ika-6 na gawain, mag-ehersisyo sa umaga, hindi sa gabi. Akala ng iba magandang ideya na mag-exercise bago matulog para mapagod at antukin. Pero sa totoo lang, ang katawan natin ay nagigising kapag tayo'y gumagalaw ng matindi sa gabi. Mas okay kung maglakad ka sa umaga o mag-stretching paggising para mas maayos ang takbo ng katawan mo buong araw. May kilala akong senior sa Laguna. Dati, gabi siya nagja-jumping jack. Akala niya makakatulong ito sa tulog niya. Pero kabaliktaran ang nangyari, lalong hindi siya makatulog. Ngayon, nilipat niya sa umaga ang paglalakad niya sa palengke. Mas naging regular ang tulog niya. Sabi niya, kahit hindi ako antok, parang kusa nang humihina ang katawan ko sa gabi. Ito ang gusto nating mangyari, gamitin ang enerhiya sa umaga para sa gabi ang katawan ay naghahanap na ng pahinga. Ika-7 gawain, ayusin ang kwarto para sa mas maaliwalas na pagtulog. Hindi mo kailangang magpagawa ng bagong kwarto. Pero tanungin mo ang sarili mo, maayos ba ang bentilasyon? Malinis ba ang kumot at unan? Tahimik ba sa paligid? Minsan, ang ingay mula sa kalsada o kapitbahay ang dahilan kung bakit hindi tayo makatulog ng tuloy-tuloy. Kung hindi maiiwasan ang ingay, subukan mong gumamit ng earplugs o kaya magpatugtog ng soft ambient sounds gaya ng tunog ng ulan o alon. Ang simpleng tunog na paulit-ulit ay nakakakalma sa isip. Pwede mo ring subukan ang tinatawag na sleep scent o amoy na nakaka-relax. Ilan sa mga subok na ay lavender, chamomile at eucalyptus. Mura lang ito sa mga botika. Maglagay ka ng ilang patak sa panyo o kumot. Hindi mo man agad maramdaman ang epekto, pero kapag gabi-gabi mong ginagawa, nasasanay ang katawan mo na pahinga time na kapag naamoy ito. Ang kwarto ay parang simbahan ng tulog. Dapat matahimik, malinis at hindi magulo. Kapag magulo ang paligid, nagiging magulo rin ang isip. Bago tayo magtapos sa part na ito, tanungin mo ulit ang sarili mo. Kailan mo huling inayos ang kwarto mo para mas gumaan ang tulog mo? Minsan kaunting ayos lang,
malaking epekto na sa katahimikan ng gabi. Ang maganda sa lahat ng ito, libre. Hindi mo kailangan ng gamot. Kailangan mo lang ng konting aksyon at disiplina. Kapag ginawa mo ito araw-araw, hindi lang katawan mo ang gagaan, pati puso at isipan mo. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo ang salitang better sleep para alam kong kasama pa rin kita. Kapag gabi na at tahimik ang paligid, yan dapat ang pinakamasarap na oras para ipahinga ang katawan. Pero para sa maraming seniors, ito rin ang oras ng mga tanong na hindi masagot, ng mga alaala na paulit-ulit bumabalik, at ng pagod na hindi mapawi. Ang tanong ngayon, pwede pa bang bumalik ang mahimbing na tulog kahit may edad na? Ang sagot, oo naman. Ngayong alam na natin ang ilang gawain na makakatulong sa katawan at isipan, dadagdagan pa natin ng ilang simple pero makapangyarihang ugali na kayang magpabago ng kalidad ng tulog mo. Ikawalong gawain, huwag pilitin ang sarili matulog. Oo, tama ang narinig mo. Minsan sa sobrang kagustuhan mong makatulog, lalo kang hindi makatulog. Naranasan mo na ba yung nakaiga ka ng 1 oras pero gising pa rin? Tapos naiinis ka na, lalong bumibilis ang tibok ng puso mo. Yan ang stress. At ang stress ay kalaban ng tulog. Ang solusyon, kapag lampas 20 minuto ka nang nakahiga pero hindi pa rin inaantok, bumangon ka muna. Pumunta sa ibang parte ng bahay, uminom ng konting tubig, o maupo lang sa tahimik na lugar. Pwede kang makinig sa banayad na musika o magbasa ng simpleng babasahin. Huwag mo nang bumalik sa kama hanggat hindi ka inaantok ulit. Bakit? Para masanay ang utak mo na ang kama ay para sa tulog lang, hindi para mag-isip, mag-alala o maghintay ng antok. Sa ganitong paraan, unti-unti mong natuturuan ang sarili mong mas madaling makatulog kapag nasa kama ka na. Ikasiyam na gawain, magpasalamat bago matulog. Minsan, ang dahilan ng hindi mahimbing na tulog ay hindi lang physical o mental, kundi emotional. May mga seniors na bitbit pa rin ang lungkot, galit o takot bago matulog. At alam mo bang ang simpleng pasasalamat bago matulog ay may malaking epekto sa tulog? Subukan mong maglista ng 3 bagay na pinasasalamatan mo sa araw na yon. Halimbawa, salamat at nakalakad pa rin ako kahit masakit ang tuhod. O, salamat sa masarap na ulam na niluto ng anak ko. O, salamat at hindi umulan, nakalabas ako. Kahit gaano kaliit, basta totoo. Ito ay tinatawag na gratitude practice. At ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong natutulog ng may pasasalamat ay mas mabilis makatulog at mas bihirang magising sa kalagitnaan ng gabi. Isa pa, kapag natutulog kang payapa ang loob, hindi lang ikaw ang nakikinabang, pati mga kasama mo sa bahay. Kasi ang taong may mahimbing tulog, mas magaan ang pakikitungo sa iba kinabukasan. Ika-10 gawain, limitahan ang afternoon nap. Marami sa atin ang nasanay na matulog ng siesta. Pero kapag masyado itong mahaba o sobrang late sa hapon, pwedeng makaapekto ito sa tulog sa gabi. Ang ideal na power nap para sa seniors, mga 20 hanggang 30 minutes lang at hindi lalampas ng 3:00 ng hapon. Isipin mo ang katawan mo parang cellphone. Kapag sinaksak mo buong araw, madaling mapuno. Pero kung tamang-tama lang ang charge, saktong-sakto ang performance. Ganito rin sa tulog, kung sobra kang nagpapahinga sa hapon, baka wala ng antok pagdating ng gabi. May isang tatay sa Batangas, dating construction worker. Sabi niya dati, tulog siya ng 2 oras tuwing hapon, pero sa gabi, gising siya hanggang 2:00. Nang sinubukan niyang paikliin ang siesta niya sa 30 minutes lang at gumising ng mas maaga sa umaga, unti-unti siyang nasanay. Ngayon, mahimbing na ulit ang tulog niya. Hindi na rin siya nagkakape tuwing gabi, kaya hindi na siya binabagabag ng kabog ng dibdib. Hindi kailangang alisin ang siesta, pero ayusin lang natin ang tagal at oras nito para makatulog pa rin tayo ng mahimbing sa tamang oras. At ito ang mahalagang tandaan, ang magandang tulog ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng mga tamang gawain na inuulit araw-araw. Parang paghahalaman, kailangan ng tamang lupa, araw, dilig at panahon. Ganoon din sa pagtulog.
Kailangan mong taniman ng tamang ugali para mamunga ng mahimbing na gabi. Kaya ngayon gusto kong itanong, alin sa mga nabanggit mo na ang ginagawa mo o alin ang gusto mong simulan ngayong gabi? Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo ang salitang tulog ganda para alam kong kasama pa rin kita. Ang mahimbing na tulog ay parang regalo. Hindi mo ito basta-basta makukuha, pero pwede mo itong paghandaan. Sa unang bahagi, tinalakay natin ang mga gawain sa katawan, isipan at paligid. Pero may isa pang aspeto na madalas nakakaligtaan, ang puso. Oo, ang emosyonal na kalagayan mo bago matulog ay may malaking epekto kung magiging maayos ba ang tulog mo o hindi. Ikalabing isang gawain. Iwasan ang away o mabibigat na usapan bago matulog. Napansin mo ba? Kapag may tampuhan kayo ng kasama mo sa bahay, ang tulog mo parang wasak. Kahit nakapikit ka na, parang umiikot pa rin ang galit sa ulo mo. At kapag hindi mo ito na-process, may epekto ito hindi lang sa tulog mo, kundi sa kinabukasan mo rin. Mahalagang paalala, hindi lahat ng usapan kailangang tapusin sa gabi. Kung mabigat ang topic, gaya ng pera, problema sa pamilya, o tampuhan sa anak, ireserba mo ito sa umaga kung kailan mas malinaw ang isipan. Ang gabi ay oras ng kapahingahan. Protektahan mo ito. May isang lola sa Zambales na matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. Nang tinanong ko siya kung anong madalas niyang iniisip tuwing gabi, sagot niya, "Yung anak kong matagal nang hindi nagpaparamdam." Sabi ko sa kanya, "Lola, subukan mong magdasal para sa kanya tuwing gabi kaysa mag-alala." Pagkalipas ng isang linggo, nagsabi siya, "Ewan ko. Pero mas magaan ang loob ko ngayon. Mas mahimbing na tulog ko." Minsan hindi natin kayang ayusin agad ang problema, pero kaya nating ayusin ang pananaw natin at yon ang nagbibigay ng kapayapaan na mahalaga sa pagtulog. Ikalabing dalawang gawain. Magkaroon ng physical comfort, tamang unan, kumot at posisyon. Hindi lahat ng senior ay pare-pareho ang pangangailangan sa pagtulog. May ilan na kailangang mataas ang unan dahil sa acid reflux. May iba na mas komportable ang katawan kapag may unan sa pagitan ng tuhod. May ilan na hindi makatulog kapag makapal ang kumot. Kaya mahalaga na obserbahan mo ang sarili mo. Ano ang pinakakomportabling posisyon para sa iyo? Anong klaseng unan ang hindi sumasakit sa leeg mo? Baka naman luma na ang kutson mo at kailangan na talagang palitan. Kahit simpleng bagay lang, gaya ng linen na presko, ilaw na hindi masakit sa mata, o bentilador na hindi masyadong malakas, lahat ng ito may ambag sa kalidad ng tulog mo. Isipin mo ang kama mo bilang isang kanlungan. Hindi ito dapat parang ospital, kundi parang bahay na kayang yakapin ka sa gabi. Ikatlo sa mahalagang tandaan ay ang damit na isinusuot sa pagtulog. Minsan, ang masikip na sando o masyadong makapal na pambahay ang dahilan ng discomfort. Subukan mong gumamit ng damit na presko, malambot, at hindi mainit sa katawan. Ikatlong gawain, kilalanin ang mga pagkain na nakakaapekto sa tulog mo. Akala ng iba pagkain lang ang nagpapabusog, pero maraming pagkain ang direktang nakakaapekto sa tulog, positibo man o negatibo. Halimbawa, ang kape ay alam nating pampagising, pero ang ibang matatanda hindi alam na kahit ang tsokolate, soft drinks at ilang tsa ay may caffeine din. Kaya kahit hindi ka nagkakape, baka pala may iniinom kang nagpapagising sa gabi. May mga pagkain din na mabigat sa tiyan, gaya ng karne, pritong pagkain o sobrang maanghang. Kapag masyado itong mabigat, nahihirapan ang tiyan mag-digest at naapektuhan ang pagtulog. Mas maganda kung magaan lang ang hapunan mo, gaya ng sabaw, gulay, saging o lugaw. May ilan ding pagkain na nakakatulong sa tulog, gaya ng saging, almonds o gatas. Ito'y may natural na sangkap na nagpapakalma sa katawan. May kilala akong lolo na dati, gabi-gabi ang hapunan niya ay pritong tuyo at kanin. Wala namang masama roon, pero sobrang alat at bigat nito sa tiyan. Nang palitan niya ito ng nilagang saging at sabaw, napansin niya, mas hindi na siya puyat. Hindi dahil sa gutom,
kundi dahil hindi na mabigat ang tiyan niya habang natutulog. Tulog ay biyaya, pero kailangan itong tulungan. Hindi ito basta dumarating kapag gusto mo, pero pwede mo itong ihanda, ayusin at protektahan gamit ang simpleng gawain araw-araw. Ngayong naririnig mo na ito, tanungin mo ang sarili mo. Anong pagkain ang huli mong kinain bago matulog kagabi? Baka ito na pala ang dahilan kung bakit ka balisa tuwing gabi. Hindi pa huli para baguhin ang mga nakasanayan. Kahit maliit lang ang simula, basta araw-araw mong ginagawa, makikita mo ang resulta. At kapag naging maganda na ang tulog mo, ang gising mo ay magiging magaan at ang araw mo ay magiging mas masaya. Kung nandito ka pa, i-comment mo ang salitang tulog presko para malaman kong kasama pa rin kita. Alam mo ba, maraming sakit ng katawan ng seniors ay may ugat sa kakulangan ng tulog. Hindi lang pagod at panghihina ang dulot ng puyat. Ayon sa mga doktor, ang tuloy-tuloy na kulang sa tulog ay maaaring magdulot ng mataas na presyon, mababang immune system at kahit memory loss. Kaya kung gusto mong lumakas, bumata at tumagal pa ang buhay, tulog ang isa sa pinakamahalagang dapat ayusin. Ngayong patapos na tayo sa ating serye ng mga gawain, pag-uusapan natin ang huling mga hakbang na makakatulong sa iyo na maranasan ulit ang tulog na presko, mahimbing at masarap kahit pa may edad na. Ika-14 na gawain, limitahan ang exposure sa balita o stress bago matulog. Ang dami na nating iniisip sa araw-araw, tapos bago matulog, manonood ka pa ng news na puro gulo, aksidente at problema. Hindi mo tuloy maiwasang dalhin ang kaba hanggang sa kama. Tandaan mo, ang utak natin ay madaling maapektuhan ng emosyon. Kaya kung ang huling napanood mo bago matulog ay nakaka-stress, tiyak na maaapektuhan ang tulog mo. Kung gusto mong mapanatag ang isip mo bago matulog, piliin mong manood ng mga bagay na nakaka-relax. Marami ngayong video ng nature sounds, old love songs, o relaxation prayers. O kung ayaw mo ng gadget, pwede kang magsindi ng kandila habang tahimik lang. Walang balita, walang Facebook, walang ingay. Tahimik lang ang gabi at tahimik din ang damdamin. Ika-15 gawain. Magtanim ng pangarap kahit may edad ka na. Bakit natin ito isasama sa tulog? Simple lang. Kapag may dahilan ka pa rin para bumangon kinabukasan, mas payapa ang pagtulog mo sa gabi. Hindi ito tungkol sa malalaking ambisyon. Kahit simpleng goal lang gaya ng maglalakad ako bukas ng 15 minutes o tatapusin ko ang tinatahi ko o lalagyan ko ng halaman ang harapan ng bahay. May kakilala akong 74 anyos na lola na tuwing gabi, sinisilip niya yung checklist niya para sa bukas. Hindi dahil sa dami ng gagawin, kundi dahil excited pa rin siyang mabuhay. At alam mo ba? Siya yung tipo ng lola na laging fresh ang mukha kahit walang makeup. Sabi niya, ang sikreto sa magandang kutis, mahimbing na tulog at masayang puso. Ang pagtulog ay hindi lang pahinga ng katawan, pahinga rin ng puso. Kapag alam mong may saysay pa rin ang bawat araw mo, mas tahimik ang gabi mo. Subukan mong magsulat ng simpleng layunin bago ka matulog. Malay mo, yun pa ang magpa-inspire sa'yo para bumangon kinabukasan ng may ngiti. Ika-16 na gawain. Magkaroon ng tamang attitude sa pagtulog. Ito ang madalas nakakaligtaan. Maging mabait ka rin sa sarili mo. Kung hindi ka pa rin makatulog kahit sinubukan mo na ang lahat, huwag kang mainis. Huwag mong punahin ang sarili mo ng, ano ba yan? Antok na ako kanina tapos gising na naman ako. Kasi ang ganitong attitude, imbes na makatulong, lalo ka lang ma-stress. Ang tamang mindset ay ito. Okay lang. Baka hindi pa oras ng tulog. Magpapahinga pa rin ako. Kalma lang. Ang pagtulog ay hindi paligsahan. Hindi siya pinipilit, kundi tinatanggap. Parang hangin lang, kapag niyakap mo, kusa itong dumarating. Kung makatulog ka man o hindi, isipin mo pa rin ang mga bagay na pinasasalamatan mo. Hindi lahat ng gabi ay perpekto, pero bawat gabi ay may pagkakataon para mapabuti pa. Ngayong naranasan mo na ang halos kumpletong listahan ng mga gawain para gumanda ang tulog mo. Baka isa na lang ang kulang, ang commitment mo. Gusto mo bang gumanda ang tulog mo? Handang-handa ka na ba talagang baguhin ang mga nakasanayan?
Hindi kailangan ng isang malaking pagbabago agad-agad. Pwede kang magsimula sa isa o dalawang gawain lang sa gabing ito. Gawin mong routine. Gawin mong bahagi ng bagong lifestyle mo bilang isang mas kalmadong senior. Kaya ngayon, habang papunta tayo sa huling bahagi ng seryeng ito, isipin mo, anong bagong habit ang gusto mong simulan mamayang gabi? At anong luma ang gusto mo nang palitan? Kung kasama ka pa rin hanggang ngayon, i-comment mo ang salitang kalma gabi para malaman kong nandito ka pa rin. Ngayong nasa huling bahagi na tayo ng usapan, gusto kitang tanungin, kailan ka huling gumising ng magaan ang katawan, maliwanag ang isip at may ngiti sa labi? Yung hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa totoong tulog, mahimbing, tahimik at natural. Kung sa mga nakaraang gabi, puro balikwas, puyat at pagod ang naramdaman mo, ito na ang panimula ng bago mong gabi. Hindi dahil sinabi ko, hindi dahil napanood mo lang, kundi dahil handa ka nang piliin ang kalmadong gabi bilang parte ng mas masiglang buhay. Bago tayo magtapos, gusto ko lang i-share ang kwento ng isang mag-asawang senior na nakilala ko sa Nueva Ecija. Pareho silang edad 73. Sabi ng lalaki, halos gabi-gabi siyang gising ng 2:00 ng madaling araw. Yung misis naman niya, madaling antukin pero madaling din magising. Nakasanayan na raw nila, pero noong sinubukan nilang sabayan ang routine, sabay na nag-wind down, sabay na nagbasa ng libro, sabay naglagay ng lavender oil sa panyo, at sabay din silang nagsimulang mag-practice ng gratitude tuwing gabi. Unti-unti nilang naramdaman ang pagbabago. Ang sabi ng misis sa akin, hindi ko na kailangan ng sleeping pill at higit sa lahat, mas magaan na pakiramdam ko sa umaga. Nakakatuwa, di ba? Pero hindi ito magic, disiplina ito. Araw-araw na pagpili sa mas mabuting tulog at kaya mo rin yon. Ngayong alam mo na ang 16 na simpleng gawain na kayang gawin kahit walang gamot, piliin mo kung ano ang pinakaangkop sa'yo. Pwede mong balik-balikan ang video na ito. Pwede mong isave o ishare sa kakilala mong matagal nang hindi makatulog. Kasi totoo ito, maaring simple lang ang problema pero kung hindi natin naayusin, pwede itong lumala. Ngayon bago mo iwan ang video na ito, gusto kitang bigyan ng isang huling paalala. Ang tulog ay hindi luho. Isa itong pangangailangan. Kung iniisip mong hindi na ito mahalaga dahil matanda ka na, baliktarin mo ang pananaw na yan. Dahil mas kailangan ng katawan mo ngayon ng maayos na pahinga. Ang tulog ay parang reseta ng doktor na walang bayad. Libre ito. Pero ikaw ang kailangang magdesisyon kung iinumin mo ba ito gabi-gabi. At habang nililinis mo ang kwarto mo, iniiba ang oras ng cellphone usage, binabawasan ang stress, at tinatanggal ang mga panggabing gulo. Isipin mo ito. Ang bawat gabi ay pwedeng panibagong simula. Ang bawat gabi ay pwedeng maging regalo ng Diyos para sa katawan mong gusto lang makapagpahinga. Kaya ngayon, habang papatayin mo na ang ilaw mamayang gabi, sana dalhin mo itong simple pero makapangyarihang mensahe na ang tulog mo ay may halaga, na ikaw ay may karapatang magpahinga, at na ang katawan mo, gaano man katanda, ay karapat-dapat sa katahimikan at kapayapaan tuwing gabi. Salamat sa pagtutok, sa pakikinig, at higit sa lahat sa pagkilos. Dahil hindi lang kaalaman ang magpapabago ng tulog mo, ang disiplina mo ang susi. Kung gusto mong mas marami pang ganitong tips para sa katawan, isip, at puso mo bilang isang senior, nandito ang channel na ito para sa iyo. At kung nakaabot ka hanggang dulo ng seryeng ito, ibig sabihin seryoso ka talagang ayusin ang tulog mo. At ako'y saludo sa iyo. Comment mo ang salitang tahimik gabi kung nandito ka pa. At syempre, huwag kalimutang like ang video kung may natutunan ka at smash subscribe kung gusto mong mabuhay ng malusog at masaya kahit edad 60 pataas. Hanggang sa susunod, matulog ka na kaibigan, kalma lang, good night.